Ang kagawaran ng agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon! Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa kung saan bida ang mga kwento ng ating mga magsasaka, mga isda at mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang bibigay ng impormasyon patungkol sa mga programang ipinapatupad ng kagawaran ng pagsasaka at ng inspirasyong hango sa kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang lingkod, JV Arino. At ako naman po si Bosley Chavez mula sa Department of Agriculture, Region 4A, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Siyempre, Kuya Bogs, ang ating programa ay napakinggan sa tulong ng ating partner radio stations, Radyo ng Laguna 106.3 FM, Bondok Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM, at Kiss FM 95.1. At hindi lang yan, sabayan din tayo na mapanood ng live sa ating official YouTube and Facebook channel ng Department of Agriculture, RFO 4A. Isang magandang umaga sa Magandang umaga at medyo malamig na umaga. Yes, alam natin ang panahon pabago-bago at iinit, uulan, syempre. At yan din ang isang concern ng ilan sa ating mga magsasaka na pag-uusapan natin, Kuya Bogs. At syempre sa tulong ng ating mga kasamang opisina, ang Regional Crop Protection Center, ay talagang bibigyan tayo ng impormasyon, tips patungkol sa ating mga halaman o mga sakit o peste. At syempre, meron naman tayong mapapakinggang kwento ng ating magsasaka kung saan nakaka-inspire ito para sa ating mga kapwa stakeholders. At syempre, mga butil ng impormasyon na talaga namang kakapulutan ng kaalaman. Mamaya sa mga susunod na segments ng ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Pero bago yan po ni JB, induwa ko muna tayo sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. 2.5 milyong halaga ng interbensyon ipinagaloob ng DA4A sa DA-accredited CSOs. Chiberly Kagitla magbabalita. Formal na tinanggap ng Yakap at Halik Multipurpose Cooperative MPC sa Cavite ang kumpletong Organic Hub Facilities mula sa Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Organic Agriculture Program noong 9 ng Agosto 2023 sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. Ang Yakap at Halik MPC ay isang akreditadong civil society organization o CSO na katuwang ng kagawaran sa pagpapatupad ng programa ng Organic Agriculture Program. Bilang akreditadong CSO, sila ay maaaring makatanggap ng mga ganitong klase ng interbensyon na lubos na mapapakinabangan ng mga miyembro ng kanilang samahan.
Nakapaloob sa proyektong ito ang mga pasilidad tulad ng vermicomposting shed, vermicompost, processing and storage facility, greenhouse at multi-commodity greenhouse type solar dryer na aabot sa mahigit 2.5 milyong pisong halaga. Ito ay magagamit ng kanilang kooperatiba sa pagpaparami ng organikong pataba. Ang naturang turnover ceremony ay pinangunahan ni na DA4A Organic Agriculture Program Coordinator Eda Dimapilis, Mayor Dennis Glean, at Yakap at Halik Multipurpose Cooperative Chairperson Gabriel Arubio. Ayon kay Ginoong Arubio, malaking tulong ang mga pasilidad sa kanilang organikong pagsasaka dahil mapapataas nito ang kanilang produksyon ng mga organikong pataba na pansariling gamit ng samahan at pwedeng pangbenta din. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Mahigit 2 milyong halaga ng interbensyon para sa pagpapalawig ng urban agriculture ipinamahagi ng DA4A. Jonas Palma magbabalita. Aabot sa 2,250,300 pesos ang kabuuang halaga ng interbensyon na ipinagkaloob ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A para sa lungsod ng Santo Tomas, Batangas noong 8 ng Agosto sa National Shrine of Padre Pio, Barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Ito ay sa pamamagitan ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP ng kagawaran na naglalayong mapataas ang produksyon ng pagkain sa bansa, malimitahan ang paggastos sa logistiko at magbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga mamamayan. Hangad din ng NUPAP na isulong ang Urban and Peri-Urban Agriculture o UPA at iba pang natatanging pamamaraan ng pagtatanim sa bisa ng Plant Program na nagbibigay ng mga materyales, teknikal at pondo para sa mga aktibidad na pang-agrikultura. Kaugnay nito, tampok ang Santo Tomas Farmers Federation, 5 samahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, 6 na site ng Communal Garden, at Santa Teresita Farmers Association sa pagtanggap ng 1,062,800 pesos na halaga ng mga interbensyong butong pananim, pataba at iba pang kasangkapan gaya ng pala, kalaykay, lagadera at iba pa. Samantala, ang Kapio Farm ng National Shrine of Padre Pio naman kung saan isinagawa ang Farmers Field School ng DA4A ay pinagkalooban ng aabot sa 1,187,500 pesos na halaga ng greenhouse at itatayong solar-powered irrigation system o SPIS. Taos-pusong pasasalamat ang pinahati ni Santo Tomas Mayor Attorney Arthur June Marasigan sa pagiging kabilang ng kanilang lungsod sa mga benepisyaryo ng NUPAP at nangakong sisiguruhin ang pagmonitor sa aktibong paggamit ng mga interbensyon. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Pagpapaunlad ng negosyo ng mga YFC awardee hangad ng DA4A. Angelo Tasico magbabalita. Para sa paghahangad na lalong mapalago, magkaroon ng bagong ideya at mapaunlad ang negosyong nasimulan ng mga Young Farmers Awardee o YFC ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A, isinama ang 11 kabataang awardees mula sa Calabarzon sa lakbay-aral na isinagawa ng Agribusiness and Marketing Assistance Services ng Department of Agriculture noong 4 ng Agosto taong 2023 sa Las Piñas City, Metro Manila. Ang mga YFC awardees ay sina Cassandra Jean Nera ng Ciudad Agricultura Agricultural Products Trading at Nicole Angeli Perez ng Danau Agricultural Farm ng Los Baños, Laguna, Maria Regina Patungan ng Hiyas Mushroom ng Montalban, Rizal, Roan Pabilonia ng Likas Bukid ng Tayabas City, Quezon, Mark Lester Mameng ng Maliyas Mushroom ng Lipas City, Batangas, Anne-Marie Caparos, Era Monica Marasigan at Bridget Irish Padayaw ng 5 Senyora ng Sariaya, Quezon, Genevieve M. Marqueses ng Jenny Paul ng Gumaca, Quezon at Lino Alano at Kelvin Michael Cristal ng Barrio Cape sa Indang, Cavite. Kasabay ang mga awardee mula sa Region 3 at National Capital Region o NCR, binisita nila ang iba't ibang project site ng Villar Sipag Foundation tulad ng theater, museum, gawaan ng upuan mula sa mga plastic na basura, gawaan ng coconut mula sa basura ng biniyak na buko, bamboo factory, gawaan ng iba't ibang kagamitan mula sa pinatuyong water lily mula sa mga ilog ng Las Piñas at sa dairy cow farm. Layunin ng naturong lakbay-aral na mabigyan ng mga bagong ideya at inspirasyon ang mga YFC awardee
na mas mapalago at mapaunlad pa ang kanilang nasimulang negosyo sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya para sa mga bagong produkto at mas mapabuti ang kanilang estratehiya sa pagbebenta at pagmamarket ng kanilang produkto. Ninanais din ng programa na ipakita sa mga kabataan na nasa kanila ang pag-asa ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagsalba sa ating kapaligiran. Samantala, nakadaupang palad din ng mga batang magsasaka si Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Senator Cynthia Villar. Naibida at naiabot dito ang ilan sa kanilang mga produkto na nalubos na ikinatuwa ng senadora. Kasama at naging gabay ng mga batang magsasaka ang mga kawani ng DA4A Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kayong alis at manatiling nakatutok sa Yung Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Nagtataka ka ba kung anong mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308, C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68, Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon At kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda ating talakayin at tutukan. ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kuya Bogs, magandang umaga ulit. Magandang umaga ko JB at talagang ngayon ay lamig tayo. Oo, talaga ang panahon, talagang iinit o ulan, pero madalas talagang panahon ng tag-ulan ng Kuya Bogs. At syempre, ang pag-uusapan natin Kuya Bogs ngayon ay karaniwan na sa mga concern ng ating mga stakeholders. Kumbaga, kung ang concern nila ay sa mga peste o pangangalaga sa mga hayop para maiwasan yung iba't ibang sakit or kung anumang suliranin. Yan ang ating pag-uusapan. Syempre, kasama natin Kuya Bogs, ang hepe ng Regional Crop Protection Center ng Region 4A, Kuya Bogs. Wala iba kundi si Miss Cecil Pansanilla po, ano po? Oo. Yan. Thank you. Mabuti naman po. Thank you, JV, Bogs, at sa ating mga viewers ngayong umagang ito. Yan po, unang tanong ma'am, sa kabila po ng pabago-bagong panahon. Kamusta po kayo, Cecil? Maigi po kami, pero patuloy ang pagtatrabaho po natin. Hinggil doon sa pagmamanage o pagtutukoy ng mga problemang sakit at mga peste ng halaman. Noong first quarter medyo naging maulan ang ating panahon. So nakaranas po tayo ng mga sakit. Ilang mga farmers nakaranas po ng sakit sa maisan at sa palay. Pero ito pong ka-anunsyo lang po ng Pag-asa na magkakaroon po tayo o haharap po tayo sa tinatawag na El Nino. So inaasahan po rin natin na tataas po yung bilang o antas ng mga maninirang armyworm, may mga uod, at saka yung mga ngusong kabayo. So may certain pest tayo na ma-observe sa mga halaman affected doon sa pagtaas ng temperatura at pag-unti ng ulan. Yan. Nabigyan na tayo ng overview ng Cecil sa mga susunod na buwan, Kuya Bogs, at talagang dito po Cecil natin yung panahon natin babago-bago. Ito talaga yung maka-apekto po ba talaga sa paglago ng ating mga peste sa taniman? Oo, lahat naman po, pati yung mismong halaman, makakaranas ng stress. Kapag nakaranas po ng stress, magiging mahina sila, madaling matatamaan po ng mga peste at sakit. Kumungot para sa tao din Kuya Bogs. Yan. Pero pagka ganito po ba, halimbawa tayo pong tao kasi nagkakasakit tayo, pagkapabago-bago yung panahon, yun po ba mga peste, hindi po ba sila katulad natin na ay pag-ulan, malakas sila, pero pag nagdaglit nawawala sila? May ganun po bang factor yun? May mga ganon, factor. Halimbawa sa peste, ay bumababa yung tinatawag na natural enemies. Kaya nakaka-apekto rin po doon sa pag-manage ng mga pesteng kulisap. Meron naman sakit na mas pabor, yung condition na dry conditions or mataas ng temperatura. So may mga factors na gano'n dahil sila rin po katulad natin ay buhay na organismo. Pero bago tayo, kasi baka mamaya tinatanong, ano ba yung XCPC? Pero po kasi hindi pa familiar. Sa mga pinapunta natin yung taan, ganyan. Ay, may ganun palang... Saka napatunayan yan kasi nakasama natin si Cecil sa mga isla or sa mga community na medyo hindi natin napupuntahan o malalayo. So siguro ito yung pagkakataon para ipakilala po ng gusto kung sino ba o ano po ba ang tungkulin ng RCPC. RCPC po ay naatasan na tumulong sa mga magsasaka hinggil sa pamamahala po ng mga problema ng sakit at peste sa kanilang taniman. Ito ay sa pamamagitan ng mga activities ng pagkilala or diagnose, yung tamang pagkilala at diagnose ng mga problemang ito. At binibigyan na rin po namin ng payo or paraan ng pamamahala nito. So nagbibigay din po tayo ng mga advisories, pest advisories, at namamahagi din po tayo ng mga tinatawag na kaibigang kulisap or buhay na organismo para sa pagkontrol nitong mga problemang ito. Pinalabas natin yan dati sa ating Facebook page. At lagi natin gatuwang talaga si Ma'am Cecil sa pagpapalaganap ng ating impormasyon kung ano nga ba ang mga serbisyo ko. So at lagi tayo may post tungkol sa ating mga PESE sa ating official Facebook page. Yan, pakilike ko sa ating Department of Agriculture, RFO4A. At shout out sa ating almost 60,000 followers na. At nakasubaybay na yun. Yes, ayun po sa inyong lahat. So yun ma'am,
Paano po ba natin karaniwan na halimbawa sabi nyo nga po yung fall armyworm, mayroon na po ba tayo na-invento o mayroon na po bang natural na pa-kontra sa kanila? Ang fall armyworm ay may na-observe na tayong maraming umaatake sa kanilang mga amag at saka mga maliliit na insekto. Pero nandun pa rin sila, malakas pa rin sila. So, tinuturuan na lang po natin ng mga farmers nung iba pa kong pamamaraan, yung timeliness ng pag-control. Either kung mag-i-spray sila ng mga pamatay kulisap at namamahagi din po tayo ng kaibigang kulisap. And then, binibigyan po natin sila ng awareness na halimbawa kahit sa mga yellow corn, kahit na manira po sila doon sa mga dahon, ay wag po natin masyadong bugbugin naman ng mga pamatay insekto, ng insecticide. Kasi ito po ay sumisira ng mga talbos, pero ang mais naman ay may kakayanan na makarecover doon sa mga paninirang yon. Sabi nga lahat ng sobra ay masama din. At saka yung kulang din Yan. Pero ma'am, may mga cases ba tayo sa ating appliance or sa ating mga magsasaka na parang po sa tao nagsiself-medicate siya sa halaman? Oo. Actually, ganun naman ang practice talaga ng mga farmers. Pero ini-encourage namin sila, kaya tinuturoan rin natin ang mga AEWs nung wastong pagkilala. Kasi madalas, ang ginagamit nila, pamatay insekto, samantalang ang problema naman pala ay sakit. So, hindi tama ang nai-spray. So, sayang lang. Isa pa ho, madalas yung hamon namin po ay kapag dumudulong po sila sa ating tanggapan, medyo mataas na yung intensity o yung level ng paninira. So, mahirap nang mabigyan ng lunas. So, talagang ini-encourage namin sila na maagap na pagsusuri at wastong pagmamasid sa kanilang taniman. Kaya kung makakita sila ng unusual peste o sakit, maidudulong po agad sa aming tanggapan at mabibigyan po natin ng karampatang advice, recommendation. Talaga dito ba pasok po yung yung sabi nga ay prevention is better o kaysa talagang sabi nga naman kadalasan o kailan malala na tsaka lang sila lalapit. Pero nabanggit nyo nga na may mga pupunta sa atin na sa inyong tanggapan na ating mga clients. Ano ba ito? Kailangan ba nila magpa-schedule or sumulat letter bago po makipag-ugnayan direkta sa ating RCPC? Madalas, ini-encourage po namin sila, halimbawa doon sa pambayan o panglalawigang agriculture, na syempre for formality, gumawa ng letter request addressed to our regional executive director. Pwede rin naman po na halimbawa ma-access tayo sa Facebook page ng RCPC or di kaya doon sa DA Calabarzon. Facebook page. Magpadala po ng larawan kung ano yung problema para nagkakaroon po tayo ng idea. So, nai-schedule po naman natin yun. Parang nai-imagine ko na kung paano yung sistema. Kayo po ba sa field? Parang ipa-imagine nyo nga po sa ating mga taga-pakinig o sa ating po mga manood sa Facebook. Ano po ba, paano po ba yung step? Paano po nyo po natutukoy? Kung ano ang solusyon? Doon sa request nila, madalas, ginagawa namin ng paraan na makapunta talaga doon sa lugar nila. So, ina-assess namin kasi hindi lang naman yung makikita. May ibang factors kami nakikita kung bakit nagko-contribute doon sa pagtaas ng antas ng sakit ng halaman nila. Kumukuha po tayo ng mga sample ng mga sakit na halaman. Dinadala rin natin ito sa laboratorio para mas masuri na maigi. Tapos, nagbibigay po kami ng pest diagnosis report through the local LGU partners natin. Madalas rin po kung alam na po namin ang anong problema, nagdadala naman po kami ng mga pamatay kulisap at saka sakit po. Sa tingin niyo ba, sa tagal-tagal na po na pagkipaglaban natin dyan sa mga peste po sa nagkakabayan na po ba ng immunity o parang nasasanay na po ba? Oo, hindi natin maaalis yan, lalo na doon sa mga gulay na madalas ang mga magsasaka natin ay umaasa na lang by word of mouth na mag-spray ng ganito, ng ganyan. Nagkakaroon syempre ng resistance yung ibang mga organismo natin na mga insekto, maging yung mga mikrobyo doon sa mga ini-spray nila. Kaya madalas, minsan hindi na rin mabisa. So, tinuturuan rin po natin na mag-alternate ng paggamit ng mga tamang wastong pestisidyo kung yun po ang kanilang option or choice. Isa lang siguro yung mahalaga din sa mensahe natin dito sa ating usapan kasi alam natin upang makatipid din sa gastusan naman kasi sabi nyo nga kung mali yung pag-apply natin ng mga pangontra ay nasasayang lang. Oo. At saka yun nga, nai-immune na baka kami ay sa halid na umalis, natutukwa pa para sila. Oh yes. Yes. At saka madagdag na hindi lang naman yun ang pamamaraan. Yung tamang pagpili ng binhi nila, halimbawa sa palay na matibay dun sa certain sakit, tsaka yung mismong pag-alaga nilang halaman
ayun ay integrated dapat, hindi lang yung pag-i-spray ng mga pestisidyo. Sa experience niyo ba, ma'am, sabi niyo, medyo matagal-tagal na rin tayo dito, ay meron po ba yung hindi makakalimutan na experience yun na talagang sinubok po kayo? Para ayaw umalis sa Okay. Yung rice black bug, siguro mga 7 o 8 taon siyang namalagi dito sa ating region at kumalat rin naman sa ibang region. Black bug siya, itim na atang niya, mabaho siya. Usually pagdating ng September, October, kung kailan mature na ang palay, dumadami siya, doon nila napapansin lamang dahil ito ay naaakit doon sa mga liwanag ng street lights, maging pumapasok sa bahay tsaka sa mga establishments natin. That was during the period of 2010 hanggang 17 or 2018. Medyo nabawasan na siya ngayon. Pero yun lang din namin maranasan kasi napakalaking challenge talaga sa amin. Yung hindi mo siya directly makokontrol. So, nag-ano na lang kami ng basic experience namin. Pinayuhan namin sila kung ano ang tamang pamamaraan. Baho nung lalo na pag napisawan na Dito pong bang rice black bug, mama, nung kumbaga alam natin talagang mapaminsala siya. Pero ano yung particular po na epekto niya sa ating mga halaman? Kasi ito mga 3 to 4 weeks pa lamang ang ating tanim, ay umaatake na yan. Hindi alam ng mga magsasaka, ito yung nangingitlog, nag-establish na doon. At tapos sinisip-sip niya yung kanyang katawan ng palay natin hanggang sa malalanta ito. Hindi na siya lalaki. Pero ang madalas nakikita natin kasi pag may isang farmer na nauna nagtanim, alam na namin siya yung naging nursery ng black bug ngayon. Kaya mahalaga na sana, based sa interview namin, mahalaga talaga na halos sabay-sabay sila magtatanim. Para biging breeding ground. Breeding, oo. Kasi nilipat po yan, ano ma'am? Kaya pag isa lang gusto namin ito, sino ba yung una nagtanim dito sa lugar nito? Yun dapat sana ang una namin ma-monitor at mabigyan ng kaibigang amag para makontrol agad. Yeah, oo. At mang-spread doon sa ibang karating na farms. Depends. Kapikain sa kila ma'am na ano. Pagka, di ba, ma'am, ako ay isang ordinaryong farmer. Na halimbawa yan, ngayon napakinggan ko dito sa ating programa o napanood sa Facebook ang ating panakayan. Paano po ba ma'am ako pwedeng lumapit? Ano po ba yung unang kong kailangan gawin? Ang una nilang pwedeng i-request o mag-request sila ng assistance doon sa ating panglalawigang agrikultur sa OPA o di kaya doon sa munisipyo po, sa LGUs. Doon po sila makipag-coordinate at tayo naman po, alam naman po natin, ay very active po yung ating coordination at sa ating mga LGUs po. So sila po ang magbibigay alam. At saka may mga LGUs naman po na may kakayanan rin na inform rin kung paano pamamahalaan yung mga pesting iyon. Kapag medyo mahirap na lang, so dumudulong po sila sa ating ahensya. Alam naman po natin kung na may direct contact sila, yung mga LGUs with DA Regional Office. Gusto rin itanong ng ibang farmer. Ito po ang ating servisyo, ma'am, may bayad po. Yan. Kasi doon sa ibang laboratories, kailangan nila talaga, no? Pero sa atin, libre po. So, hindi po kami naniningil na anong fee. Tayo pa po ang namamahagi hanggat makakaya po natin kung anong pwedeng immediate control na pwede natin maipamahagi. Yan siguro sa puntong to. Since pag-usapan natin at alam natin na may mga pangontra tayo, may mga pangmaraan kung meron na sila na mga peste. Pero may mga tips ba tayo sa ating mga farmers upang maiwasan naman first aid, kumbaga. Actually, hindi lang dapat first aid. Kapag ikaw ay may tanim, hindi lang pinag-aaralan kung anong fertilizer ang i-apply, kung saan ka kukuha ng binhi. Pag-aaralan mo rin yung mga common na mga peste at sakit na umaatake dito. Okay. Alamin mo rin para alam mo kung ano expect at paano maiiwasan ito. Sa dami natin pananim, di ba? May gulay. Gulay, mais, palay, tsaka mga punong kahoy. Wala po siyang standard na ma'am. Meron siyang common na mga kaya doon sa Facebook page natin, pinapabigay alam namin yung mga na-observe namin na common pest doon sa palay o di kaya halimbawa sa kakao, sa mais na na-observe po natin para maging aware po sila na ito ang aking babantayan. Tsaka isa pa, dapat mabigyan rin ang ating mga halaman ng tamang pataba kasi pag kulang o di kaya sobra ay prone din sa mga sakit tsaka atake ng mga peste. Yun rin po ang aming advice. Dugtong-dugtong talaga yung nasa loob ng agency natin, ano?
Kasi may balance fertilization, tapos tatanim yung ating crop protection set. Step by step kailangan sabi natin importante na mapasuri yung ating lupa. Alam natin yung pangangailangan ng ating mga lupa. Sabi nga ni ma'am, kung tama yung mga prosesong yun, may iwasan natin yung ibang problema. Kaya ito na siguro yung role ng ating programa. May paalam na nandito ang Department of Agriculture at pag alam ninyo, pagka nandiyan na yung knowledge, hindi na kayo ganun ka mahihirap. So, sabi nga naman, pinapaalam natin yung mga common na mga peste o mga kung ano mga mapinsalang elemento. So, ibig sabihin nun, we learn from our mistakes or kung ano yung pagkukulang natin. Ayan. Kaya dyan sa mga tagapakinig at nanonood sa atin, i-share nyo itong ating palabas kung bilang suporta na rin at para din malaman na iba kong sasaka na may ganito pala programa, may ganito pala pwede makatulong sa atin. Yan siguro yung ating mga ibang magsasaka alam ba ang RCPC ay nasa Laguna. Nasa nakapo ba kayo ang Pakamalisa, busy. Nandito na po tayo sa Marawi, Lipa City. Nasa loob na rin po tayo ng compound ng DA Regional Field Office. Bahay na. Kasi nung mga, siguro last season pa natin, sila may nasa nasa Los Padres pa. Tayo yung through phone call pa. Pag-interview nyo kayo sa season, sila may nag-aabot na. Tapos kaya season niya natin dito na, kapit-bahay na natin. Yung ba talagang mas nilalapit natin sa ating mga stakeholders sa ating mga serbisyon. Sama-sama po kami. Ito lang ginagawa natin. Kung may mga concern naman sila Kuya Bok sa ating mga crop nila or mga mapapinsalang elemento, kumbaga kung sa atin na-relay din natin sa ating mga kasama, lalo na kinam CSA. Kaya na po, salamat din sa inyong unit dahil nagtutulungan po tayo para mabigyan po natin ng mga reading materials, no? Oo. Binibigyan namin yung technical information at kayo po ang gumagawa naman in simple terms, popularized. Diyan sa mga gusto pong makahingi o magkaroon ng kopya ng ating mga materials, mga babasahin po tungkol po sa mga peste, ay available po yan dito sa atin. At nagtatalipin po tayo sa mga opisina po ng MAU, ng mga APCO, yan, para po mas marami kayong makuwanan. Siyempre, yung nababanggit nga natin na untaan sa kanayang na talagang patuloy kasi isa din si ma'am sa ating kasama doon upang kahit sa kasulok-sulukan ng ating mga community ay marating ng impormasyon para sa mas mapangalagaan yung ating mga crops. O yan, alam naman natin ma'am, medyo nangangalahati na yung taon. Siguro ma'am, itatanong namin, meron pa po ba yung nakalatag na plano para sa, magdadating na El Nino? Anong po kami yung nakatatag po nating plano para sa itirang buwan ng 2020? Okay. Tayo po ay maglalabas ng advisory based doon sa weather outlook na binigay rin po ng AMIA, ng ating planning division. Ano po yung mga expect na mga peste, no? At saka ano po ang pwede pong gawin na paghahanda. Tapos ay actually gusto rin po namin sana na ma-retool o ma-retrain yung mga ating agricultural extension workers kasi syempre marami na rin po nag-retire on proper diagnosis of pests and diseases sa palay, sa mais, ganyan. At kami po ay nag-encourage din po sa mga interested farmer associations yung sana makapagtayo po sila ng tinatawag namin village level biocontrol production sa laboratory sa kanilang lugar. Using halimbawa po yung kaibigang amag na trichoderma kasi ito po ay mabisa sa palay, sa mais, sa gulay at saka sa mga punong kahoy na may mga sakit na umaatake sa kanila. Mabisa po itong kaibigang amag niya ito. Oo. So sana may interested para maturuan po namin na makapaggawa sila sa kanilang area para hindi na po pupunta pa dito sa malayo nating opisina mismo sa community nila ay makakapagparami na sila. Tsaka pag natuto na sila, hindi na mawawala sa nila yung pwede nila. Pasa, mas maraming marunong, mas maganda. Okay. Diyan, Kuya Bugs, siguro sa puntong ito, iingan na natin ng final message si ma'am sa ating stakeholders, o ang mga paalala nyo, tips po sa ating mga magkasama. Oo. Amin pong serbisyo ay talagang available po sa lahat ng mga magsasaka. Kahit na po yung mga estudyante gumagawa ng kanilang research, kahit sa mga LGUs, kami po ay open. Email lang po or through kung sa opisina po ng RAFIS o di kaya sa DA Calabarzon, amin pong in-actionan po ito. So, bukas po ang aming tanggapan, anytime po, kami po ay handang tumulong sa kanila po. Yun lang po ang aking mga mensahe na in-encourage po natin na mag-reach out sa atin po.
Maraming salamat lang sa inyong panahon. Salamat. So, alam namin kayo ay busy at yan medyo naapun pa. Ito ay pinuntahan tayo ni Mama na po. So yun, mga kababayan, to AJB, isa na namang makabuluhang puntahan. Siksik na umaabo ng impormasyon. Yan, at ngayon na natin nalaman na may mga kaibigan, amag at kaibigan ko isa. Yan, marami pa tayo magiging kaibigan sa ating mga darating na talakayan sa pagbabalik ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Ang Pilipinas ay panglima sa buong mundo sa pinakamapapahamak kapag may kalamidad. Dahil dito, inilunsad ng Department of Agriculture katulong ang System-Wide Climate Change Office, ang programang tinatawag na Climate Resilient Agriculture na naglalayong pag-ibayuhin ang produksyon at kita ng sektor ng agrikultura sa kabila na nagbabantang sakuna. Hangad din ito na mabawasan ang greenhouse emission at carbon sequestration sa pamamagitan ng siyam na estratehiya na iminungkahi ng dalawang tanggapan gaya ng agricultural diversification, climate resilient crops, sustainable mechanization, enterprise development, agricultural financial services, learning platform, farmers database, at soil and water management. May sasakatuparan ang pagiging climate resilient ng pagsasaka na siyang prioridad ng nasabing programa. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Yak! Bulate! Ay, sobrang daming bulate. Sus, okay lang yan anak. Alam mo ba na ang mga bulatin na yan ay ating mga kaibigan? Kaibigan? Paano po naging kaibigan? Sila kasi ang tumutulong para mas maging malusog ang ating mga lupa. Ang kanilang poops, ang tinatawag nating vermicast na siyang inihahalo natin sa lupa para maging pataba sa organikong pamamaraan. Tay, ang dami namang nabibiling fertilizer sa merkado. Hindi na kailangan yan. Naku anak, iba ito, organic fertilizer ang tawag dito at napakaganda nito sa ating paghahalaman dahil hindi ito nakasasama sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. Ayos pala, Tay. Sorry, Tay. Hindi ko nang itapon yung mga bulatin na yan. Ikaw talaga anak. O siya, halika at tulungan mo akong kumuha ng mga vermicast. Kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Alam mo ba kung anong African Swine Fever o ASF? Ito ay isang uri ng karamdaman na nakukuha ng mga baboy. At ang bad news, nakamamatay ito para sa mga alagang baboy. At mabilis itong nakahahawa. Pero take note, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakahahawa sa ating mga tao. Maaari naman itong maiwasan sa pamamagitan ng hindi pagpapakain ng tira-tirang pagkain. Dapat din ang agad na pagtatapon ng mga tirang pagkain ng baboy. Pagsunod sa mga alituntunin ukol sa tamang pag-aalaga ng baboy. Huwag din kalimutan ang pagbibigay ng tamang kagamitan sa mga tauhan o mga bisita sa iyong babuyan. Isa rin ang pagtitiyak na mga baboy na mo, ibang mga hayop at materyales ay hindi mailapit sa mga alagang baboy. At mahalaga din ang pagiging updated sa mga impormasyon ukol sa ASF. Aware ka na ba kung ano ang African Swine Fever? Tandaan, ito'y isa puso para ligtas ang alagang baboy mo. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isang sakit ng palay na nagdudulot ng panunuyo ng dahon hanggang ito ay magiging kayumanggi ay ang bacterial leaf streak o BLS. Dahil sa pinsala nito sa dahon, nababawasan ang kakayahan ng mga halaman na gumawa ng pagkain nito o yung photosynthetic activity, kung kaya't ito'y karaniwang nagdudulot ng kabawasan sa bigat ng butil o grain weight. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng halamang natira sa sakahan na naapektuhan ng BLP na maaaring makapinsala sa susunod na taniman. Para makaiwas, tiyaking magsagawa ng regular field monitoring upang
agad na matukoy at maaksyonan ang presensya ng peste. Dapat ay sundin ang tamang dami at panahon ng paglalagay ng abono. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Ano ba JB na merong samahan dito sa bandang Ibaan, Batangas? Malapit lang dito, Kuya Bugs. Kung saan nagbebenta sila ng napakasustansyang prutas na pakwan. Alam mo ba Kuya JB na ang pakwan ay naglalaman pala ng maraming vitamin C, potassium, copper, vitamin B5 at vitamin A. Well, parang meron din mga beta-carotene. Yan, talaga napaka-healthy ng pakwan na mabibili sa Salabandos Multipurpose Cooperative. Siyempre, Kuya Bugs, isa ito ang Salabandos na samahan na natutulungan ng Department of Agriculture at isa sa mga DE-accredited civil society organization at beneficiary din ng Enhanced Kadiwa Pro. Yan, para sa mga nais bumili o umorder ng pakwan ay ito ang kanilang numero, 0928-879-1088. Ulitin ko po, 0928-879-1088. Yan, syempre sa mga interesadong bumili sa Salabandos Women's Multipurpose Cooperative, nagkakahalaga lamang ang pakwan ng 45 pesos per kilo. Murang-mura. Murang-mura. At shout out sa ating kaibigan ng Salabandos Women's Cooperative, si Ma'am Ninita Viras. Yan, sa kanyang mga kasamahan. Yan, Kuya Bugs. Saan mga suki, gusto ng pakwan? Bili na! Pinalalakas at pinapaunlad ng Department of Agriculture ang grupo ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng programang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2. Isa sa mga bentahing hatid ng programa ay ang Market Facilitation o Linkage, kung saan sigurado na ang maigting at direktang ugnayan ng sektor sa mga mamimili ng kanilang kalakal o sa mas malalaki pang global value chain. Ilan sa mga oportunidad ng isang FCA na magpapasailalim sa programa ay ang mapabilang sa kadiwa ni Ani at Kita, trade fairs, local at international exhibits, kaalaman at access sa iba't ibang digital marketing platforms, market matching kasama ang naglalakihang institutional buyers, pagkakaroon ng ugnayan o partnership sa mga mauunlad na FCA, at investment fora na makakatulong sa pagpapalawig ng kaalaman sa agribusiness. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang pagiging maagap, mahalagang sangkap para sugpuin ang foot and mouth disease o FMD bago pa man dumapo sa ating mga alagang hayop. Ilan sa mga pwede mong gawin ay ang pagpapanatili ng kalinisan sa sakahan, pagbabakuna ng mga alagang hayop, pag-uulat ng di pangkaraniwang pagkakasakit ng mga alagang hayop, at pagkontrol sa pakikisalamuha ng mga alagang hayop sa iba. Distansya muna para di magkahawahan. Yan ang ating mga tips para maiwasan ang foot and mouth disease. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala tay! Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, Ana. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides.
Ang galing naman, Tay! Kaya ikaw nauud ka, bad uud ka. Alis ka dyan! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan Sa Agri-Story. Dating OFW, ngayon ay isa ng negosyanteng nag-e-export ng banana chips sa ibang bansa. Kilalanin si Ginang Edna de Mayuga ng Batangas City. Bagamat wala pang lote para sa pinapangarap na taniman, tagumpay siya sa paggawa at pag-market ng kanyang banana chips mula sa pinoproduce na saging ng mga magsasaka sa lalawigan. Ako po si Edna de Mayuga, taga Tingkaitaas, Batangas City. Nagsimula po yung aking pagninegosyo sa pagtitinda lang po ng mga mani. Ako po ay BSEA, Bachelor of Science in Agricultural Education, pero hindi ko po yun natapos kasi nag-abroad ako. 5 years po ako doon. Siyempre, sa bahay lang. And then after that, 1988, ako'y umuwi na dito and then nag-set ng family. Hindi man naging madali ang pag-uumpisa sa paghanap ng mapagkuhanan ng kita sa pang-araw-araw na pangangailangan ay hindi siya nagdalawang isip na matuto ng mga bagong kaalaman, lalo na sa larangan ng agrikultura at pagmamarket. 1990, nagkaroon na kami ng bahay dito sa Batangas. Nag-umpisa na po akong magtinda-tinda nga noon and then nakita ko nga yung banana ay may potential. May nagturo po sa amin na maggawa ng banana chips. So yun po, 2010, nag-focus po kami sa banana chips. Minsan po nakita ng City Agriculture yung aking produkto na ordinaryo lang po ang plastic niya. Ngayon, dinala po sa DA, sa Department of Agriculture, sa head office. So nakita po nung DA na may potential po yung product ko. And then, tinulungan po ako na i-market. Unti-unting nakilala ang produktong banana chips ni Ginang Edna sa tulong ng DA. Ito ay sa pamamagitan ng pagbukas ng ilang oportunidad na siya ay mapasali sa mga exhibit sa lokal man o sa international. Tunay na buhay sa kanya ang testimonya ng pagtaas ng kita pagkatapos nito. Siguro 2009 pa po nakilala. Ang Department of Agriculture po, hanggang sa CDA nga ay may showroom doon sa head office po dati. Doon po minamarket lahat yung mga product na qualified. So from that po, isinasama po ako ni DA na mag-exhibit po nationwide kasi meron po silang program doon sa SM Foundation noon na lahat ng may mga produce na agricultural products. So isinali po ako doon. So doon nakilala po yung aking banana chips. Talagang halos 50% po yung kasi nakapasok na po ako sa mga supermarket sa Maynila. Nagkaroon na po kami ng halos doble po yung kita namin buhat noon. Tapos sumasali na rin po ako sa international exhibit. Dala ang kumpiyansa sa pagninegosyo, buhat ng suporta sa direktang pamimili ng mga produktong saging ng mga magsasaka sa Batangas, taas loong pinagmamalaki ni Ginang Edna ang laking ginhawa ng buhay sa larangan ng agrikultura. Nung nakapagpundar po kami ng 3 sasakyan and then nakabili po kami ng 2 parcel ng lote and then yun sir, ongoing yung aming pagpapatay ng aming bahay. Tsaka yung marami din po kami natutulungan dito na yung mga kapitbahay ko namin dito, mga trabahador namin, tapos yung mga working student, mga nagpa-part-time at saka yung may full-time kaming 3, 4 ng aking full-time na nagtatrabaho dito. Sa patuloy na pag-unlad ng negosyo ni Ginang Edna, ay naniwala siyang hindi niya ito makakamit kung wala ang mga tao at ang pamahalaan na tumulong sa kanyang magsimula at umalalay sa gitna ng pangangailangan. Kaya naman, nais niyang anyayahan ang iba pang nagnanais na subukan ang hanap buhay na minsan lang niya pinangarap.
malaking pasalamat po namin para sa Department of Agriculture po kasi sila po yung talagang bumuhay na po sa amin lalo na po ng pandemic. Hindi, 'di ba? Halos 2 years po na nawala ng trabaho. So ang operation namin po ay tumigil. Wala po kaming banana chips. So ang ginawa po ng Department of Agriculture sa amin, nagkadiwa po kami. Yun po yung bumuhay sa amin dahil sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sila po yung nag-resolve sa aming problema nung panahon ng pandemic at sa hanggang ngayon po, sila pa rin po yung talagang malaking tumutulong para sa amin. Yung mga nasa abroad naman na gustong magtanim ng kanilang salupain nila na may mga lupa na din ay mas maganda po yung kasi sarili natin ang ating kilos. Hindi naman masukan, wala kang amo, ikaw ang boss. Ayun nga po, yung aming pagninegosyo po ay dahil dun sa banana chips. Pagtapos ko po yung aking 3 anak, Alam niyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng pulveron. Paano simulan? Kailangan mo lang tustahin ang cassava flour hanggang sa maging golden brown ito. Tapos, paghaluin ang asukal at powdered milk. Idagdag naman ang tunaw na mantikilya at haluing mabuti. Pagkatapos ay hulmahin gamit ang pulveron molder. At panghuli, balutin ito gamit ang cellophane. Madali lang, di ba? Yan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Napapaisip ka rin ba kung ano ang organic agriculture? Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa di-organikong pamamaraan ng pag-agrikultura? Alam mo ba na ang organic agriculture ay isang alternatibong paraan upang mabawasan ang negatibong epekto ng paggamit ng pataba at pesticide na makaaapekto sa kalusugang pantao, likas na yaman at komersyo. Sa pamamaraang organiko, likas na pamamaraan ang kailangan at isa na dyan ang hindi paggamit ng sentetikong kemikal sa produksyon. Tandaan na sa pagiging magsasaka ay maaari pa ring mapaunlad ang likas na yaman habang yumayabong ang kabuhayan. Kaya halika na at makiisa sa pamamaraang organiko. Hindi ka lang kumikita, nakakatulong ka pa sa kalikasan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority, noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, kinakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insealing. At ang tawag
tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. Is it a bird? A plane? A UFO? Oh, it's a drone! What's up mga kaag? Alam niyo ba na may gadget na kayang magtanim ng 1 hektaryang palaya sa loob lamang ng 10 minuto? Ito ay sa pamamagitan ng drone technology. Ang drone ay isang makabagong teknolohiyang panghimpapawid na pwedeng gamitin sa pagmumonitor ng lupang sakahan, pagtatanim, pagdidilig at pag-spray ng pestisidyo. Ilan sa mga bentahe ng drone technology, particularly seeding, ay makakatipid sa gastos dahil sa mas mababang halaga ng labor, mas makakatipid sa oras dahil sa mas mabilis na pagtatanim, mas epesyenteng pagtatanim dahil gumagamit lamang ng 15 kg ng bini sa bawat hektaryang tataniman. Ang paggamit ng drone technology ay isa lamang sa patunay na patuloy ang pag-usad ng agrikultura para sa mas modernong pagsasaka. Sana all umuusad at nakamove on na. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa drone technology, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Dito na inaubos ng kaalaman itong ating alandal Agri Dani. Kaya naman, ito po, bubuo na naman sa bagong edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Nawa po ay marami kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po ang susunod nating episode tuwing araw ng Miyerkules sa oras ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sabay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 105.3 FM Infanta at Kiss FM 95.1. Siyempre, huwag kalimutan na sumabaybay din live sa ating Facebook at YouTube channel, Department of Agriculture RFO 4A. Yan, muli ako po yung lingkod, Vogs de Chavez, nag-iiwan ng kasamihan, Kuya G. Yan, pinaka-aabangan, Kuya Vogs. Mula sa ating talakayang kanina. Sige, ano yan? Ako siguro parang kulisap na rin. Nasanay na rin ako sa sakit. Tumanhid na ako. At siyempre, ako naman po si James Serino at sa ngalan po ng aming Regional Executive Director, Milo de los Reyes, at sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagit-lagit tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapakipakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang